Uh, Good afternoon guys. Welcome to my vlog video po for the 12 volt setup ng solar. Ngayon po, topic po natin ng 12 volt system. Ngayon, ito pong setup po na nasa likod ko, yan po ang gagawin natin topic ngayon. Disclaimer lang po sa mga nanonood, lalo na sa mga nagdi-DIY rin. Hindi po ako professional na installer ng solar at di rin po akong professor. Pinag-aralan ko po to noon kasi may background rin po ako ng konti sa electronics saka sa electrical nung nag-aaral ako. Kaya nung nag-pandemic, bago pa lang ngayon, pandemic pa lang, gumawa na ako ng small setup noon. Lead acid pa ang gamit ko. Ngayon po, ang ginagamit po natin ngayon is lithium battery. Iyan po topic po natin ang 12 volt system ng solar lithium battery. Ngayon po, ang nasa likod ko pong ito po yung system ko na in-upload yung una. Gusto ko paliwanag sa inyo kung paano kayo makakabuo ng 12 volt system ng solar. Ngayon, ito po, papaliwanag ko sa inyo isa-isa kung paano nyo makakalkula yung mga solar panel at yung battery na gagamitin nyo para sa solar 12 volt setup ninyo. Ngayon po ito po ang MPPT. Ito po ang solar charge controller na ginamit ko, 100 amperes. Auto volt po siya. Kung gusto nyo po mag-upgrade na 24 volts, pwede po siya. Itong MPPT na to. Ngayon, sa mga susunod natin na i-discuss yan kasi may mga papalitan kayo pagka nag-upgrade kayo ng system ninyo about sa solar setup ninyo. Ngayon, 12 volts muna ipapaliwanag ko. Itong 12 volts MPPT na to na may 100 ampere, meron siyang VOC na capacity na nasa 95 volts lang. Makikita nyo sa VOC ng ng solar panel, pero po doon circuit of voltage, VOC. Nakalagay po doon, halimbawa, 49.53 yung nyo. So, may mga sistema yan kapag nag-parallel kayo or nag-series kayo. Ngayon, ito po. Ang setup ko po sa 12 volts ko ngayon is dalawang panel na 600 watts parallel. So, ito. So, kapag ka po nag-parallel tayo ng 600 watts, yung VOC niya hindi siya tumataas. Ang tumataas po sa kanya yung ampere. Kaya meron po tayong mga ampere na mga solar charge controller na ito na kaya yung kahit halimbawa dalawang solar panel, pag kayo, tumataas rin naman kasi mataas rin naman itong ampere ng natin, solar charge controller natin. Ngayon po ito yung ginagamit natin. MPPT na 100 ampere, tapos meron po tayong circuit breaker para sa MC4 natin na nakakabit sa solar panel. Ito po yung dinadaanan, ito po yun, yung solar MC4 natin na dinadaanan para papunta sa positive negative ng solar charge controller or MPPT. Ngayon po, pagka naikabit nyo na po yan, dito naman po lalabas ang charge ng battery. Positive, negative. Ito po rin yung breaker niya. Okay po yung breaker niya. Na may 100, merong MCB, mini circuit breaker, MCB, 125 ampere. Ito pa ang ginamit ko po rito sa solar na mini circuit breaker niya is 40 ampere. Bakit 40 ampere po? Usually 25 amperes lang naman po ang ng solar panel. Okay naman po yun. Wala naman pong doon. Yung maximum niya 25 ampere. So kaso dahil nagdagdag tayo ng solar panel, so medyo siyempre tumataas po yung ampere nung solar panel. Pero kaya po siya ng 40 ampere. So kasi usually po kapag 25 lang, pwede rin naman, kaso lang mainit po yung niya. Umiinit po yung circuit MCB niya kapag 25 ampere lang po ang ginamit natin. So kaya ako gumamit ng 40 para hindi po siya masyadong uminit.
Yan po ang mga advantage at disadvantage rin na ano. Pero usually naman pag nagbigay siya ng mataas na ampere, automatic magsisircuit to eh. Magsa-shut off siya. Ano po. Ngayon, ito po yung breaker natin para sa battery naman po. Ang ginamit nating wire dito, ay, una pala, ang ginamit nating wire, 600 watts solar panel, dalawa po yun na parallel. Meron tayong tinatawag na 10 AWG, 10 American Wire Gauge. Yan po ang recommended sa mga 600 watts. So, mapapansin nyo, umiinit siya. Pero, kahit uminit siya, meron naman siyang, meron naman siyang heat protector sa, sa wire niya. Meron siyang protector sa loob. Kaya, pagka binalatan niyan, dalawang coated ng, ng goma niya. Meron sa loob at meron sa labas. May heat resistance siya. Ngayon, ito po yun, gagawa po kayo na ito, diretso rito. Meron na po yan, may mga voltage na po yan. Yung mga yan, may mga voltage na yan. Kaya pag tinester nyo yan, bumili ka ng tester o kaya yung automatic tester na pwede rin naman para hindi na kayo nag-a-adjust. Automatic lalabas kung ilang amperahe or voltage ang pinapasok niya. Ngayon, ito po. Ang ginamit naman po natin sa papunta ng battery, 125 MCB, yung wire gauge niya naman is 6 AWG. Kailangan po makapal eh. Mas lalong makapal, mas maganda. Naiiwasan yung tinatawag na voltage drop. Ito po yun. Ito po yung nakakabit ngayon sa battery natin. Ito po. Yan, makita nyo. Ito yan. Yan. Positive, negative. Itong pula po na merong side, yan po yung positive. Ito po itim, yan po yung negative. Kaya po, ito naman po ang wattmeter. Ang wattmeter, makikita nyo po, mamaya pakikita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Ang wattmeter, dito nyo makikita yung ginagamit yung load sa bahay. Halimbawa, nakaka 1,000 watts kayo, kilowatt, 1 kilowatt, makikita nyo po rito yung, yung ginagamit ninyo na load nyo. Tapos ito rin, andito rin po yung yung kung ilang amperahe ang pumapasok, kung ilan po yung na-harvest ng natin, yung pumapasok sa yung init. Dito rin po yan. Papakita ko pa sa inyo. Ito naman po yung breaker. Mga masdan nyo, itong breaker na to, naka-off po to ngayon, naka-line tayo sa natin, sa kuryente natin, sa main breaker, yung main switch natin. Ito yan, naka-direkta tayo sa sa poste. Hindi na po ako magbabanggit kung para wala nang para maiwasan yung Ito po yung kuryenteng ginagamit natin normally. Ngayon po, yung kuryenteng, ito po yung ATS. Ito pong ATS na to, ang ginagamit natin, sa setup ng 12 volt setup, ang ginagamit natin ngayon, yung pinaka main source ng power natin, yung solar system natin, yung solar setup natin, yun. Ayun ang gagamitin natin. Siya po yung nakalagay dito sa end. Tapos yung R, kung siguro hindi nyo man nakikita, pero may R yan eh. Itong R na to, yan yung reserve. Yan yung backup natin. Kung sakaling pagka naubos na yung laman ng battery natin, automatic, papalo siya doon sa reserve. Yung pinakaan natin, yung dating ginagamit natin kuryente sa poste. Ayan po. Ito po ang breaker ng MPPT. Makikita nyo po siguro, ito po yung labas nito is 220 volts. Ayan po. Ito yung saksakan ganyan. Naka-split siya. Kasi meron tayong ginamit na SSR, Solid State Relay. At meron rin po tayong ginamit na LVD, yung Low Voltage Detect. Ngayon, ito po yan. Ito pong plug na to, hati siya doon sa SSR, yung relay. Tapos, yung isa niya, nandito siya dito sa breaker. Tapos, yung kabilang breaker, naman tayo, wala naman itong polarity. Kahit magkabaliktad, pwede naman. So, 220 volts. Ito namang isa, meron siyang wire na nakadiretso rito. Para, itong relay na to, pagka nakaset up to ng 12.2 volts, makikita nyo, pagka nabuksan natin to, makikita ko mamaya yung setup niya na 12.2 volts. Pagka yung battery mo, na-detect niya na ang laman ng battery mo is 12.2 volts, automatic,
magka-cut off siya, mamamatay yung ginagamit natin solar. Magcha-charge uli siya. Ngayon, pag may araw pa, pero kung wala na, kabukasan na siya magcha-charge uli. Pero hindi siya drain kasi may safety factor tayong ginamit na hindi maiwasan natin ang pagkasira ng baterya natin. Ngayon, ito po yun. Ito naman, yung breaker ng battery. Mahalaga na may breaker ang battery. Hindi pwedeng mababa ang amperahe ng breaker mo kasi battery po siya. Minsan, sa lakas ng binibigyan niyang current o minsan nagkakaroon ng masisira kasi ang inverter natin kung wala tayong breaker. So, para maiwasan natin yung masira pag yung overcurrent niya. Ano po, yung 12 volts niya, yung voltahe niya, yung over na voltahe para maiwasan yung rito sa inverter natin. So, kaya kailangan natin ito. Ito po ang ginamit natin. Makikita nyo, medyo malayo lang, pero makapal to. Makikita nyo itong pen na gamit ko. Konti lang ang laki niya dito. Ang laki ng pen. Halos magkasing laki na sila. Yung wire niya, 4AWG. Bakit 4AWG ang ginagamit natin? Para maiwasan yung mga voltage drop. Yung sayang na kuryente, kasi ganun. Pero sa mga computation, meron naman tayo tinatawag na minus 1.25 for safety factor sa mga natin. Mapaliwanag ko rin po yan sa mga, may pa siguro kung ito po ngayon yung natin, ito yung wire natin ng battery. Positive, negative. Dito po siya dadaan sa taas. Usually talagang nangyayari, load, output. Ngayon po, ito po, ang output niya is 12 volt, ang input niya, yung load, ang input niya 12 volts, ang output niya 12 volts. Ngayon dito po dadaan natin. Inano po natin yan dito sa positive at negative. Para pag binuksan natin yan, hindi mabibigla yung inverter. Kasi usually pagka dinirekta mo yung battery dito, minsan wala kang breaker, minsan makikita nyo, mapapansin nyo nag-spark. Pag po nag-spark ang laging natin, may tendency, yung BMS ng battery natin, pwedeng masira. So, hindi siya tatagal ng matagal na gamitan. Ang ating pong lithium battery is deep cycle. Meron siyang 10,000 cycle. Saka natin po ipapaliwanag kung ano yung ibig sabihin na cycle ng baterya. Ito po tayo yung inverter natin. Halaga po yung inverter. Ang kailangan po natin gamitin ay ang pure sine wave. Ang pure sine wave, usually, meron tinatawag na hybrid inverter. Ganun eh. Ang pure sine wave, malaki po ang mga transformer nito, mga fuse sa loob. Pakikita ko rin yan sa mga susunod na vlog ko yung laman nito. Kung anong laman ng pure sine wave. Kasi dalawa po yan eh. Yung pure sine wave, saka yung isa yung hindi siya pure sine wave. Malaki siya, pero yung laman niya, konti. So, mas mura yon. Medyo mas may kamahalan nga lang yung natin, yung pure sine wave. Saka mas malakas siya. Yan ang yan. Ang pure sine wave, meron siyang dalawang pan. Gumagana to. Kaya meron ako nilagay na 12 volts pan backup para at least yung inverter natin condition siya. Hindi, kasi usually naman, pag ito ginamit mo, umiinit talaga tong housing niya eh. Pero may pan naman siya eh. So nilagyan ko lang ng backup para mas mabilis siyang yung temperature ng init ng ng inverter mo, hindi siya ganong katindi. So, mas napapangalagaan natin ang inverter natin. Kapag napapangalagaan natin ang inverter natin, mas matagal natin siyang magagamit. Ang buhay po ng solar setup natin, una, ang solar panel, ang battery, ang inverter. Yan po yan. Yan yung po mga mahalaga sa atin. Tapos ito na po, kasama na po ito. Ito mga FPPT, mahalaga po yan. Lahat naman po yan mahalaga eh. Pero, ito po kasi yung mga mahal. Battery, inverter, saka yung solar panel. Kaya po, ito po yan. Ngayon, dito po sa natin, tatalakayin natin na 12 volts setup ng solar. Meron po tayo tinatawag na
lithium battery. May computation po tayo, makikita nyo po yung computation na yan. Kung nakikita nyo po sa monitor, ito po yung computation yan. Saan lang po Ang 100 ampere na MPPT with VOC 95 volts ang kaya niya. Pero may mga MPPT naman na mga matataas ang voltage na kayang pumarga ng 100 to 150. Depende sa manufacturer o sa MPPT na bibilin mo. Ganoon. Itong nabili ko po is meron lang siyang capacity na hanggang 95 to 100 volts. Ngayon, ito po ang computation para makuha nyo po yung solar panel na sinasabi ko. Ito pong 314 AH, itatimes po natin yan sa 12.8 volts. May total po siya ng 4,019.2. Ngayon po, itong 1.25. Ito po yung safety factor. Magle-less po tayo ng 1.25. So, lumalabas, ang total na lang na magagamit natin na yung laman ng battery, yung full charge niya is 4,017.95 watt-hour. Ngayon po, para po malaman natin yung gagamitin nating solar panel, kung ilan, dito rin po natin makikita. Kasi po, ang peak hour ng araw natin ng solar setup natin, yung solar panel nga natin na nasa taas is 4 hours to 5 hours. Ngayon po, dinivide po natin siya sa 4 hours. Ito po yung laman ng watt hour ng battery natin. Dinivide po natin siya sa 4 hours. Ngayon, lumalabas na pag dinivide mo siya sa 4 hours, full charge siya ng 4 hours. Ito po yung solar panel na kailangan na natin. Meron siyang 1,004 watts. Ngayon, dito po sa 4 hours, pwede tayong gumamit rito ng dalawang panel. Sulat natin na. May dalawa siyang panel. Yan. Na pwede mo gamitin. Ngayon naman dito rin ito po yung watt hour niya ng battery nito, total ito yan, 4,017.95. Ito po yan. Kapag dinivide po naman natin siya sa 5 hours, ang labas niya is 903.59. So, kung kukuha tayo ng dalawang 500, pwede rin siya. Pero bakit pwede rin siya ng 500 watts? Ganun din to. 500 watts. Yan. Bakit po sakto lang siya yung 500 watts na dalawa? Sakto lang siya para mapuno sa 4 hours. So, dito naman po sa 5 hours medyo matagal. Kasi 900 mas madali pala siya dito kaysa rito sa 4 hours. So, kung gagamit tayo ng solar panel, is mas maganda na yung 600 watts. Kasi po, bakit po sinasabi ko mas maganda yung 600 watts? Bakit po sinasabi yung maganda yung 600 watts? Dito pa sa solar setup na ginamit ko, may dalawang panel ako na ginamit na 600 watts. So, pag inad mo yung dalawang 600 watts, meron kang 1,200 watts na panel. Nakakapag-produce siya ng bawat isang panel ng 3 kilowatts sa isang full charge niya. Dalawa yan, so nakakapag-produce siya ng 6 kilowatts siya. So ganun po nangyayari. So ganito po yon. Kapag po yung battery nyo, makikita nyo po dyan nagcha-charge yung battery ninyo, pinupull charge niya po itong battery na to. Ngayon, yung mga excess voltage niya, yung voltahe niya, nagagamit natin sa load ng ating bahay. Halimbawa, kahit mag-aircon ka ngayon, kasi ang aircon ko, 0.5 horsepower lang po. Meron akong ref, half, freezer. Tapos meron akong 4 na electric fan. Meron akong 5 ilaw
na tig 15 watts. Ngayon po, kahit po pag tirik na tirik po ang araw natin, malakas po ang harvest niya. Kapag 600 watts, dalawa 1,000 watts. Sapat 'yon para mapuno niya ng mas maaga ang battery. Yung natitirang peak hour, yung voltahe na pinapasok niya, nagagamit natin sa bahay. So kahapon, nagamit namin ng 3.5 hours yung aircon, electric fan at ilaw at ref na nakasaksak kahapon. Yun ang nagamit po namin. Yun. Tapos, pagdang alas 3, medyo humina na ang peak hour ng natin na sunlight sa solar. Medyo yung pick up ng ng voltahe, humina na po siya. So, tama-tama na lang na pinupuno niya yung baterya na hindi masyadong nababawasan. So, pag nawalan po ng supply ng araw, so, ang magagamit mo, depende po sa inyo kung anong gagamitin niyo. Kung gagamitin niyo pa rin yung Kasi po, ang ginamit ko kahapon, yung excess lang ng araw, full charge yung battery ko. Pagdating ng alas 3, pinapatay ko na aircon, in-off ko yung sa battery, nagano po ako, doon sa yung backup ko na po na kuryente ang ginamit ko noon. Kaya po yun ang kahalan. Ngayon kasi, bakit ko po kinat? Kasi para at least, pwede mo rin gamitin mamayang gabi, parang pinahinga mo lang to eh. Pero nasasay naman, kung gusto mong diretso, pwede rin naman yun. Kasi ito, meron kang tinatawag na 5 hours pa rito gagamitin. Depende dun sa load na ginagamit mo. Pwede 5 hours or 4 hours. Kung pagkatapos yung gamitin excess hours, pwede mo rin itong gamitin. Pwede yung gamitin to na makakadagdag rin sa ilang oras yung gagamitin yung baterya nyo. Ngayon, pag naubos na po ito, na-detect po siya ng LBD, magsa-shut off po siya. Papalo po siya doon sa yung kuryente na ginagamit natin dati. So, yun na yung gagamitin na natin. So, mas makakatipid po tayo na kahit sabihin natin ganito lang ang setup natin, malaking kabawasan na rin sa bill na binabayaran natin araw-araw. Ngayon po, kung nagkaroon po kayo ng mga budget na sa susunod, gusto nyo mas mahabang oras, pwede po kayo mag-add ng isang baterya uli na ganito. Itong 314 AH 12 volts. Para at least kaya nyo i-continuous ng mas higit pa ng 5 hours. Kung ito 5 hours, magiging 10 hours po siya ang magiging nyo. Kaso, pag nagdagdag po kayo ng battery, magdadagdag rin po kayo ng solar panel. Pwede rin po yun. Ganun po yun. Pwedeng gawin nyo 1S2P. 1 series 2P. Ang setup ng nyo, para nyo. Saka natin i-discuss yan pagdating sa solar panel naman. Sa mga susunod nating mga ina-upload na video, para at least kahit paano may maging idea kayo sa mga gustong mag-DIY. Ito naman pong video ko online ko nito para naman matulungan natin yung mga kababayan natin na siyempre sa hirap ng buhay ngayon, taas ng kuryente. So, lahat ng parang ginagawa natin tayong mga Pilipino para lang makatipid At least makadagdag man lang sa pagkain natin yung ginagastos natin, di ba? Yung natitipid natin, ganun po yun. Yun po ang layo ko po sa pag-video ko ito para naman po yung ating mga kababayan ay magkaroon sila ng idea. Ngayon po, ito po yun. Tuloy po natin. Ang 600 watts solar panel, meron po siyang open circuit voltage, yung tinatawag na VOC, 49.53. Meron rin naman siyang short circuit current, yung ISC, 15.53 ampere. Meron naman po siyang max series fuse, yung 25 ampere. Ito po yung fuse na sinasabi ko. Ito po yun. Ito po yung breaker na pinaka-fuse ng solar natin. Nakikita niyo yan. Ayan. Ngayon po, bakit po 40? Kasi po meron po akong dalawang solar panel na 600 watts. Para maiwasan po yung masyadong pag-init ng wire, maiwasan yung sunog pag-init nito. Kaya ito tama lang siya. Mainit rin yung wire. Kasi nga nag-ano tayo, iinit po yan. Medyo kakapain nyo rin po yung wire niya pagka nag-set up kayo. Mas malaking wire, mas makapal na wire, mas maganda po ang gagamitin nyo. Huwag po kayong gagamit ng medyo mga
maninipis na wire kasi yun po yung pinagmumulan ng sunog. Para masunog yung breaker ninyo, ganun po. Kaya po, sayang po yung pera natin kapag ganun ng ano. Total, kung gagastos rin tayo, gumastos na rin tayo. Talaga, kung meron naman tayong pera, kaya natin ng budget, gastusan na natin. Kasi po ano to voltahe, current, amperahe, yung mga pumapasok yan. Yung ano niya, yung lakas ng ano na binibigay ng solar panel, yung current. Ayan po, ito po yan. Ayan. Sa susunod na video, pag-aaralan rin po natin yung mga ano, yung papaano mag-setup ng 24 volts, 48 volts. Kung ano yung mga gagamitin na mga breaker, yung tamang breaker. Kasi po mahalaga po ang breaker pag tayo nag-setup. Mahalaga rin po ang MPPT. Ito po, yung mga ginagamit nating mga inverter. Mahalaga po yan. Kung gusto natin mag-upgrade, sa mga susunod na video kung i-upload ko, pakikita ko sa inyo kung paano po yun ginagawa. At pati po yung kung paano ko po in-install yung solar panel doon sa taas, meron na po ako nakahandang mga video na i-upload ko po yun. At dadagdagan ko na lang po para maunawaan ninyo kung paano siya ini-install sa taas. Wow. Sige po, maraming salamat po. Huwag niyo pong sanang kalimutan na i-follow yung ano ko, yung follow ako para at least kahit papaano ma-update ko kayo sa mga bagong video na ginagawa ko, tutorial tungkol sa mga 24 volts, 48 volts. Marami pa akong mga i-discuss sa video i-upload ko. At least para na rin po makatulong sa mga kababayan natin gusto mag-DIY, sa inyo po yun. Kung gusto niyo pong gayahin yung setup ko, nasa sa inyo po yun. Mas maganda kung gano'n. Hindi man ako professional na solar installer, pero nakakapag-build naman ako sa awat tulong ng Diyos. Medyo nakapag-build na ako, hindi pa po sikat masyadong ganito ang ano ng solar noon. Bago pa lang mag-pandemic, may ginawa na akong small setup. Ito po ginawa natin to is medium setup lang to. Ngayon, sa mga susunod, pwede rin natin i-discuss yung mga tinatawag na hybrid setup. Ayan, ipapaliwanag ko rin po yun sa susunod na video na i-upload ko. Maraming salamat po mga kabayan. Huwag niyo po kalimutan i-follow, like, and share po ang video ko. Maraming salamat po sa inyo.